So, ang ating sasagutin ngayon ay tanong ni Boss Ken. Maganda rin po ito na mapag-usapan. Isasama na rin siguro natin yung konteksto nito. Ang kanyang tanong ay, ano bang ibig sabihin sa Juan 19 na papasok siya at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Ayan. So, atin siguro basahin yung konteksto nito, Brother Gomer, bago itong sinasabi na bakit nakasulat sa talata, papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Kasi ibig nga pong sabihin nito, mga kapatid, hindi po ito pwedeng gamitin ng isang sekta na pumasok. Kasi pagkatapos pumasok, lalabas uli. So, ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, kaya bonus na lang din yung alam natin na ginagamit po ito ng isang sikta para sabihin na kailangan pumasok doon sa ginamit nilang pangalan. Kaya lang, ano ang ibig sabihin? Bakit kailangan lumabas? Ayan, Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. Actually, ito pong salita ng ating Panginoon na ito ay masasabi po nating figurative po siya, mga kapatid. Para lamang po yan yung nasa 14:6 na ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So dito, kung titingnan po ninyo, ang sabi niya, kung umpisahan nyo po doon sa 7, sa 7 natin umpisahan yung pagbabasa. Asan na ba yan? 17. Ayan. 7. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Yan. Verse 8. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Tatapat hindi sila dininig ng mga tupa. Verse 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin. So kung titingnan nyo po yan, ay figurative po yan. Kasi papasukan mo dyan ang ating Panginoon. Kasi siya nga yung pintuan. No? And then sabi niya, siya'y maliligtas. Ang ibig sabihin, napakasimple lang naman po yan. Kung tayo po ay sasampalataya sa ating Panginoon, ay talagang tayo po ay maliligtas. And then, dahil nga tayo po ay nasa piling ng ating Panginoon, katulad po nung tupa na kapag yung kanyang pastor ay responsible, ika nga. Kasi kung babasahin natin patuloy yan, ipinapakita dyan ng ating Panginoong Hesus bilang pastor ng mga tupa, yung kanyang pagproteksyon doon sa mga tupa. Kung ang sabi doon sa 11, tingnan natin yung 11. Pansinin po ninyo. Ako ang mabuting pastor. So nakikita nyo po dito, doon sa 9, siya ang pintuan. 'Di ba? Pagdating naman sa 11, siya na naman yung pastor. So, hindi po natin pwede ito i-take as literal. Kasi nga, kung siya yung pintuan, hindi siya pwede yung pastor. Kaya nga ito ay figurative, Brother Johnson. Ipinapakita lang dito kung paano pinoprotektahan ng ating Panginoon yung kanyang mga tao, yung mga tupa, na sabi nga, yung mga mananampalataya. Ano? Ang sabi doon, balikan natin yung 9, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok, ayan o, sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas. Anong ibig sabihin ng papasok at lalabas? Kasi kung titingnan po ninyo, inihilan tulad nga po ito sa tupa. Ano ba ang ginagawa ng tupa? Of course, ang tupa, pagdating ng hapon, babalik doon sa kanilang kulungan. At pagdating naman ng umaga, sila ay lalabas para manginain ng damo. So, ang ibig sabihin, ito yung ini-enjoy ng mga tupa at wala silang ipinag-aalala sapagkat yung kailang pastor ay mabuting pastor at hindi sila pababayaan. Ang sabi nga doon, ibinibigay ng pastor yung kanyang buhay para sa tupa. Ang ibig sabihin nito ay yung safety na nai-enjoy ng mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon na wala silang dapat alalahanin. Yan po yung figurative na sinasabi dito na yung mga tupa, safe sila sa paglabas nila. Pagdating sa hapon ay safe sila na babalik sa kulungan.
Yun lang po ang ibig sabihin po niyan. So, wala naman pong malalim na kahulugan yan, kundi ang sinasabi dyan ng ating Panginoon, kung tayo ay nasa kanyang mga kamay, kung tayo nasa kanyang piling, tayo po ay makakatiyak na tayo ay safe. Wala po tayong dapat alalahanin, Brother Johnson. Ayan, napakaganda po ng sagot ni Brother Gomer. Totoo po yon, mga kapatid. Ang ibig po sabihin niyan, yung taong na kay Kristo ay lahat ng mabuting pribilehiyo ay mapapasa kanya. Kaya yung ibig sabihin ng lalabas, papasok at lalabas, ay hindi lang basta papasok at lalabas makakasumpong ika ng pastulan. At yun nga po yung nagbigay sa atin ng idea na ito po yung mga privileges ng isang totoong mananampalataya kay Kristo, no? So, he shall enjoy all privileges that true salvation offers protection, safety, security, and peace, as well as spiritual food for his soul. Ibig sabihin, yung kalayaan at mga pribilehiyo mai-enjoy. Tapos, talagang sagana po ito sa pagkaing spiritual, mga kapatid. Kasi Brother Johnson, yung salita na go in and go out, ay talagang ginagamit yan doon sa tinatawag na privilege. O halimbawa, basahin po natin yung Deuteronomio. Dito sa 28 ang talata ay 6. Tingnan po ninyo yung salita dito. 28:6 ng Deuteronomio. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. So, makikita mo dito, Brother Johnson, kapag tayo ay nasa piling ng Panginoon, ay talagang ito yung protection na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay talagang ganun na lamang. Kaya nga, yung termino na ginamit ng ating Panginoon doon, papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan. Ayun po yan. Sa Old Testament ay meron pong ganyan din na diwa, ano, doon sa, kung babasahin natin yung Psalms 23, ay basahin nga lang natin ito, mabilisan. Sabi po rito, Psalms 23, simulan natin sa verse 1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ibig sabihin, pag nasa Panginoon tayo, siya yung ating tagapag-ingat. Wala tayong dapat alalahanin. Verse 2, kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. So, yung ibig po sabihin po dito, yung abundance, ano? Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan at pinapatnubayan sa siping ng mga tubig na pahingahan. Ang karugtong diyan sa verse 3, maganda no? Kanyang pinananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. So, makikita po ninyo rito, yung pong papasok at lalabas at makakahanap ng pastulan ay handos nandito rin ang diwa. At ang ganda ng verse 3 kasi yung pong pagkain na yon, yung pong green pasture na yon na sinasabi, sariwang pastulan ni Haring David, ay nagpapanauli ng kanyang kaluluwa. Ibig sabihin tayo po ay lalong pinalalapit sa Panginoon. Kung ang tao ay nagkakasala, ay maibabalik sa Panginoon, no? Nire-restore, pinapanauli yung isang tao. At iniingatan, sabi sa verse 4, andun yung pag-iingat, no? Sa talatang 4, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. So, di ba? Ayan yung napakagandang mensahe. Kaya nakita ko itong tanong ni Boss Ken ay sabi ko at least maiba naman na nakakita tayo ng magandang mensahe sa pamagitan ng kanyang tanong. Mga giliw na taga-subaybay, mga kapatid. Meron ka dagdag, Brother Gomer? Ayun, yun talaga yung pinaka-meaning niyan, Brother Johnson. Kaya nga ang ating Panginoon dyan ay nagsasalita in a figurative way kung paano niyang pinoproteksyonan yung mga tupa. Kaya nga yung termino dyan na maliligtas, kung titingnan mo, kung yan po ay i-apply natin sa tupa, sa pastulan, of course, ang meaning po niyan ay doon sa mga atake sa kanila.
yan po yun. Yung mga halimbawa, yung mga lobo na aatake sa kanila. So yan din po yung sinasabi dyan na shall be saved. Maliligtas sila doon sa mga pag-atake kasi nga, inihahalimbawa sa ano, Brother Johnson, sa flak sa ibig sabihin, sa ano ito, ng mga tupa. So, yun ang ibig sabihin po niyan. Kaya nga, pagkakamali talaga ito, Brother Johnson, na yan ay in-apply nila sa church. Kaya nga, ang nangyari tuloy, yung papasok sa church, yun daw ang maliligtas. Mm. Hindi lang naman natatapos dun sa pagpasok sa church, kundi kailangan din lumabas. Yon. So, hindi uubra ang application dito, Brother Johnson, yung papasok dito ay sa church or pag-anib sa iglesia. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. Kasi kapag dinala mo doon sa ganoong interpretation, itong talata na ito, abay po problemahin mo yung paglabas, Brother Johnson. Kasi yung pagpasok, pag-anib. Ay ano yung paglabas? Yun nga. Ay di pagwalag. Dapat Kasi lumabas. magkabaliktad lang yun papasok, aanib. Ay yung lalabas, di titiwalag ka. Ayun. Hindi ho ba mga kapatid? Kaya nga dito, may pagkakamali doon sa ganong parallelism. Ang ginawa kasi Brother Johnson, parallelism doon sa pagpasok sa iglesia. So, mamamali talaga yon. Tama. Ayan. So, maganda po mga kapatid kasi ang ibig mo sabihin nito, yung papasok at lalabas, ito'y karanasan ng taong nasa Panginoon, no? Karanasan ng mga tao sa Old Testament at karanasan mismo ito ni David at karanasan din ito ng mga tunay na tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, no? Ibig sabihin, experience of salvation po ito. Okay? So ngayon ay dumako tayo sa kasunod na tanong